Pagka tag-ulan talaga, hindi kami makakalabas ng basta-basta kasi umabot minsan ng ilang pastuhod hanggang baywang. Tapos sa kalsada, mas malala pa. Bakas pa rin sa pader ng mga bahay sa Barangay 623 at 625 Santa Mesa, Manila ang taas ng tubig baha na iniwan ng mga nagdang pag-ulan. Ang mahigit 2 dekada ng residente sa barangay na si Aling Olive Ursua, saksi sa dekada na nilang problema tuwing tag-ulan at may bagyo. Pagka, halimbawa ma'am, umulan na ngayon, putik na po yung mga lalabas. Hindi siya malinis. Puro na siya, burak. Itim. Kaya pag may sugat ka ma'am, hindi ka pwede basta-basta lumusob dito sa tubig. Bagamat may mga pumping station na itinayo sa lugar bilang mitigation project sa baha, sinabi ng mga residente na hindi na rin nila ganap na nararamdaman ng epekto nito kapag sunod-sunod na ang buhos ng malalakas na ulan. Wala, kahit panda rin po yan ma'am, pagka talagang bahang-baha na, hindi po mahihigop talaga yung tubig. Kasi isa lang po yan hanggang doon sa may Bacolod Park, hanggang dito sa may tapat ng marketplace, dito ang hagos lahat. Kaya yung tubig na marami dito, ma'am, hindi na makakayanan ng pumping. Kahit 3 panda rin po nila dyan, talagang hindi mahigop yung baha. Dagdag pa sa kanilang problema ang maitim, marumi at mabahong tubig mula sa ilog na umaabot sa mga mabababang lugar. May ilan ding residente ang naniniwalang nakadagdag sa pagtaas ng naiipong burak ang mga poste ng itinayong Skyway project sa lugar. Kaya naman patuloy na paghahanda ang isnasagawa ng komunidad upang ibsan kahit paano ang ugat ng kanilang problema. Itong mga nakaraang linggo lang, palinis ng drainage sa amin sa DPWH. Kasi nga talagang pinagbabawas kami ng mga burak. Tagulan, siya bumabara sa mga imbornal. Samantala, matapos naman ang mga isyong kinaharap ng ilang flood control projects, ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagsimula na rin ang ahensya na reviewin ang kanilang guidelines para sa karagdagang proteksyon ng mga proyektong may kaugnayan sa pagbaha. Unang-una po, the flood control projects, ang purpose po niya dapat is to enhance the environment. Environmental enhancement ang tawag po namin sa mga proyektong to address the flooding. Ang instructions ko po is to review the guidelines already. Kabilang sa tinitignan ng DENR ang posibleng pag-require ng Environment Compliance Certificate o ECC sa ilang flood control projects upang mas mamonitor ang mga ito. Ayon sa ahensya, kapag may ECC ang isang proyekto, mas madali itong maiinspeksyon at mababantayan kung may aktwal na mga estrukturang itinayo sa lugar. Mahalaga rin umano ito upang masuri ang posibleng epekto ng mga proyekto sa komunidad at kapaligiran sa ilalim ng Environmental Impact Assessment o EIA process. Titignan na po namin kung ano ang project description at kung kailangan na ng ECC para ma-monitor namin. Kasi kung wala siyang ECC, then walang monitoring. Pero kung may ECC siya, monitor namin. So this would help deter yung mga nangyari po sa nakaraan. Paliwanag ng DENR, nakadepende pa rin sa uri at detalyadong project description kung kakailanganin ng isang flood control project ang ECC. Tiniyak naman ng ahensya na may pakikipag-ugnayan sila sa DPWH at naniniwala ang kagawaran na mauunawaan ng ahensya ang naturang hakbang. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.